kayo ngayong hapon dito sa Pilipinas at alam ko tanghali dyan sa Middle East. And wherever you are, I understand ng iba na sa US at kung ano pang mga lugar na nariyan kayo, ang aking pagbati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon. So we are one in the Lord, mga kapatid. At nais kong muling sabihin ito na praise God, we belong to the same God, mga kapatid. At salamat sa Diyos kung mayroong mang bisita tayo na hindi pa lubos na sabihin nating natanggap yung apostolic way of salvation. Hindi po aksidente na nandito kayo. Kayo po ay niloob ng Panginoon. Gumamit ang Diyos ng instrumento para kayo ay makasama sa gawain ito. Okay, so without further delay, mga kapatid, nais kong mag-share na ng salita ng ating Panginoon. And nais ko na pala itama yung sinabi ni Brother Joshua. Hindi pa ako district presbyter, sectional lang. So, hindi district presbyter, section 2 presbyter. So, ang lugar po natin na pinagkatiwala ng Panginoon ay ang city ng Manila at ang San Juan. So, yun po ang section 2 ng NCR. So, salamat sa Panginoon na tayo po ay ginagamit ni Lord para sa paglilingkod. No? At ngayong kasalukuyan ay nasa Dasmariñas ako dahil mayroon din tayong isang simbahan dito. At dito po kasi hindi ECQ. Naka-MECQ kaya medyo maluwag-luwag ng konti compared yan sa NCR. At salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Praise God. At sa NCR naka-online lang kami lagi. Virtual lang yung mga gawain. Okay, so purihin ang Panginoon. Alam kong limitado yung time natin dito at nais ko lang mag-share ngayon muli ng salita ng Panginoon. Thank God for the privilege na nabubuhay tayo at binibigyan ng lakas ng Diyos upang tayo ay makapaglingkod, magamit ang buhay natin, mga kapatid, para sa kapurihan ng ating Panginoon. Okay, so magbabasa po ako ng talata sa Bible dito sa 1 Corinthians 15 verse 57 through our Lord Jesus Christ. Dapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang Panginoon nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Manalangin muna tayo, mga kapatid. Amang banal, sadyang wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kinikilala ka namin, Diyos, na makapangyarihan sa lahat at ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay, ng lakas, ng karunungan sa amin, Panginoon. Lord, sa aming limitadong kakayanan bilang tao, Diyos, nais naming magamit mo kami. Gamitin mo ba yung abang lingkod, Panginoon, na sadyang walang magagawa kung wala ka. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na nasa iba't ibang mga dako, iba't ibang mga lugar. Abutin mo, Panginoon, ang bawat isa ng iyong banal na presensya at ng iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So ngayong hapon, mga kapatid, ang aking i-share sa inyo, ito naman ay mga bagay na familiar na sa atin. Kung minsan yung mga pangaral ng salita ng Diyos ay nire-refresh lang tayo ng Panginoon upang mapanariwa sa atin, mga kapatid, kung ano talagang kailangan para tayo ay mamuhay bilang Kristiyano. So I'd like to share the 5 days of Christian victory. 5 letter D, ng Christian victory, ng pagtatagumpay bilang mga Kristiyano, mananampalataya. For sure, lahat naman tayo gustong magtagumpay, gusto nating mabuhay na may pagtatagumpay sa ating mga buhay, at ang Bible naman ay nagbigay ng assurance sa atin, mga kapatid, na kapag tayo ay na kay Kristo, we are always on the winning side. Tayo ay laging nasa panig ng pagtatagumpay, at yun naman talaga ang kalooban ng Panginoon sa atin. So mayroon akong i-share sa inyo na 5 D, mga kapatid, para sa Christian victory, sa pagtatagumpay bilang Kristiyano. Ang pagtatagumpay natin, mga kapatid, ay nakabase ito sa tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit kailangan magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon upang maklaim natin ang pagtatagumpay based on Jesucristo. Praise God. Kaya ang reference ng
pagtatagumpay natin ay hindi ang ating mga makataong galing at karunungan, kundi ang tagumpay natin mga kapatid ay dahil na rin sa biyaya at patnubay ng ating Panginoon. Praise God. So number 1 mga kapatid na D sa ating Christian victory ay desire. Desire. Kailangan mayroon tayong desire. So yung desire natin mga kapatid, ito yung hangarin natin. Yung tayong mga desire. I don't know kung anong mga desire ng bawat isa. But for sure, mayroon tayong mga desire. Mayroon tayong mga hangarin sa kalooban natin. Mayroon tayong mga hangarin sa puso natin, mga kapatid, na gusto nating maisakatuparan. Nasa Bible, ang sabi ng Psalms 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Yan, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Yan. So may desire ang mga puso natin. Pero ang sabi ng Biblia, delight thyself also in the Lord. Dapat maligaya tayo sa Panginoon. So lahat ba ng mga mananampalataya ngayon ay maligaya sa Panginoon? Dapat maligaya tayo sa Diyos. Dapat masaya tayo sa Panginoon. God wants us to serve Him with joy. Nais ang Panginoon na maglingkod tayo na may gladness, may kagalakan sa Kanya. So, when we delight ourselves in the Lord, ang sabi ng Bible, He shall give thee the desires of thine heart. Napakalaking pagpapala ang magkaroon tayo ng delight, mga kapatid. Magkaroon tayo ng kaligayahan sa Panginoon. Masaya tayo kay Lord. I hope walang Kristiyano na ikinalulungkot ang buhay nila bilang Kristiyano. Dapat ang buhay natin bilang mananampalataya, ikinagagalak natin, ikinasasaya natin ang ating buhay bilang Kristiyano. Amen. So, araw-araw dapat ma-express natin yung delight sa Panginoon. Amen. And the Lord will give us the desires of thine heart. Sometimes yung mga desire natin, hindi naman natin nasasabi sa kapwa natin, hindi natin nasasabi sa kapatiran. But deep in your heart, you know your desire. Alam mo yung hangarin mo. Mari ito, meron kang personal desire for your spiritual life. You want to grow. You want to know Lord more and more. And then sometimes mayroon naman tayong mga desire, mga kapatid, tungkol doon sa ating mga panalangin, na magkaroon ito ng katuparan. So whatever, ano man yung desire natin, tiyakin lang natin na tayo ay maligaya kay Lord. Amen. Masaya tayo. Kasi si Lord, mga kapatid, I believe, ganado siya magpala kapag ang mga tao masaya. Hindi tayo pagpapalain ng Diyos dahil sa sobrang lungkot natin, mga kapatid. Ang pananampalataya ay nagdudulot siya, mga kapatid, ng delight. Dahil you trust God. So, ibig sabihin, nananampalataya ka, hindi ka hopeless. Praise God. So, delight thyself in the Lord, He shall give thee the desire of thine heart. And in Proverbs chapter 10, verse 24, the fear of the wicked, it shall come upon him. Yung takot daw, o yung kinatatakutan ng masama, darating sa kanya. But the desire of the righteous shall be granted. Ngunit yung hangarin ng matuwid ay magagrant sa kanya. Yung sabihin, ipagkakaloob sa kanya. So, ang ganda nito, na yung hangarin ng matuwid, ibibigay ni Lord sa iyo. Amen. So, ang pinakamaganda dito, masaya ka sa Panginoon, and then you love righteousness. And the desire of your heart will be granted. Yan ang sinasabi ng Biblia. And in Mark chapter 11, verse 24, therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Ayan. Pag tayo daw ay nagpipray, ito yung sinasabi, mga kapatid, what things soever ye desire when you pray. Ano man yung hinahangad mo kapag ikaw ay nananalangin, believe that ye receive them. Amen. Ibig sabihin, manampalataya ka na ito ay iyong tinanggap, and ye shall have them. Ayan. At iyong kakamtin. Bago pala kamtin, dapat tanggapin mo na. That is by faith. Praise God. Kaya yung desire mo, ang dahilan kung bakit kapag righteous tayo, tinutugon agad din yung prayer natin kasi hindi tayo nagkakaroon ng desire against His will. Amen. Kung baga naka-align tayo kay Lord. Pag naka-align ang kalooban natin sa kalooban ng Panginoon, di ba? Yung mga hihingin mo, mga kapatid, hindi naman ni Lord pahihindihan. Praise God, kung naka-align siya sa will ng Panginoon.
Yun ang nais ng Panginoon na ipagkaloob sa atin according to His will. Yan. So meron tayong desire. And number 2, decision. Kailangan meron tayong pagpapasya. Decision. Si Joshua, mga kapatid, sa Joshua 24 verse 15, ang sabi sa King James ganito, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Mamili ka kung sino iyong paglilingkuran, whether the gods which your fathers reserved were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ayan, ito yung decision. Ayan, sa lahat magsabing decision. Decision, pagpapasya. Every day we make decision. Every day we make decisions. Araw-araw gumagawa ka ng decision. Kahit itong pag-join mo ngayon dito sa 4 p.m., gumawa ka ng pasya di ba? Gumawa ka ng decision. Araw-araw, mula sa maliliit, ano yung isusuot mo, anong pupuntahan mo, anong gagawin mo. Lahat yun, mga kapatid, pinagpapasyahan. Pero sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, lalo dapat tayong may pagpapasya. Amen. Si Joshua, ang sabi niya, mamili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Ayan. Kasi mga kapatid, sa panahon na yon, ang mga tao hindi gumagawa ng desisyon. Kumbaga, sabay lang sa agos. Sabay lang sa agos. Now, alam ng Panginoon kung ano mga dahilan natin at mga motivation natin sa bawat desisyon na ginagawa natin. Mahalaga na mayroon tayong tama, matuwid na basis sa lahat ng desisyon natin, mga kapatid, upang hindi tayo mamali sa buhay. Yan. Sabi ni Joshua, mamili kayo kung sino yung paglilingkuran. Yung bang mga Diyos na hindi totoo? Yan. Pero sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. That's a firm decision. Sa ganang akin at sa akin sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. We will serve the Lord. Amen. Anong decision natin, mga kapatid? At salamat sa Panginoon. Marami sa atin ang dumaan din naman trials sa buhay. Pero mga kapatid, yung decision hindi naman nababago. Salamat sa Diyos. Dumaan ang iba sa atin ng mga bagyo. Dumaan ang iba sa atin, mga kapatid, ng mga tribulation sa buhay. Ang iba, karamdaman. Ang iba, mga kapatid, kawalan. Ang iba, kung ano ng mga pagsubok sa buhay, dinaanan. Pero pagkatapos noon, isa pa rin ang decision mo. Lord, maglilingkod talaga ako sa iyo. So, sinasaluduhan ko kayo sa ganong desisyon, mga kapatid. Ano? Purihin ang Panginoon at magpatuloy natin yung paggawa natin ng mga desisyon na magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Tandaan natin, yung mga desisyon natin, yun nakasalalay kung tayo ay magtatagumpay o kung tayo mabibigo, mga kapatid. Praise God. Kaya, magpasya tayo ng hindi malayo sa kalooban ng ating Panginoon. Magdesisyon tayo. Sabi ng Psalms 145 verse 1, ito ay tungkol kay David sa kanyang pagpupuri. Ang sabi niya, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. I will extol thee. Aking pupurihin ka, O aking Diyos. Yan. So, it is done intentionally. Inagawa ito, mga kapatid, intentionally. I will. So, sabi niya, I will bless thy name forever and ever. Ito, mga kapatid, ay isang desisyon na sa kabila ng mga maaaring maging hadlang, pero nagpasya ka na talagang pupurihin mo ang Panginoon. Praise God. Yun ay napakagandang bagay. Kailangan ang desisyon. At ang sabi ng 145 verse 2, every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Every day. It's a decision. Amen. Yun ay pagpapasya sa buhay. Halimbawa, sa umaga, magigising ka ng maaga para manalangin. It's a decision. Diba? Yun ay pagpapasya. Kung gusto natin magtagumpay, magdesisyon talaga tayo. Halimbawa naman, may mga tao na parang dinadown ka, pinagbibikaan ka ng hindi maganda. Kailangan magpasya ka ng tama, magpapa-apekto ba ako o hindi ako magpapa-apekto. Yung gano'n, mga kapatid. O kaya naman, may mga panahon na nasasaktan tayo, mga kapatid. Pag tayo nasasaktan, dapat ang decision natin tama. And not based on what we feel, mga kapatid. But ito dapat ay base sa kung ano yung tama. No?
Praise God. Maraming mga tao ang dumaan ng mga nahirapan sila, nasaktan sila, pero gumawa sila ng tamang desisyon sa buhay at ano ang nangyari? Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Kaya dapat nagdidesisyon tayo lagi ng tama. At aking mga kapatid, bilang payo, huwag tayong gagawa ng desisyon kung nalilito tayo. No? Hintayin natin na mapatnubayan tayo ng Panginoon. O kaya naman, ikaw ay nagagalit, sobrang biglang nabigla ka, nagalit ka, huwag kang gagawa ng pasya. Marami nang nawasak na tahanan dahil biglang nagdidesisyon, mga kapatid, dahil sa emotion. Hindi po magandang basihan yun. No? Dapat ang basihan natin, ano yung katotohanan, ano yung tama. Ayan. Praise God, decision natin sa buhay. Kung ikaw ay nahirapan sa mga bagay-bagay, basta tama ang gagawin mo. Amen. Magdesisyon ka, mga kapatid, na ikaw ay gagawa ng mga bagay regardless of circumstances. Itutuloy mo kung ano yung tama. Lalo na kung pag-uusapan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Number 3, dedication. So, nagmula tayo sa desire, decision. Number 3, mga kapatid, is dedication. Ayan. Mahalaga ang dedication. Paano ba natin dinidedicate ang ating mga sarili, ang ating buhay, ang ating mga pagsisikap, saan pa natin siya inaalay. Sa Bible, mga kapatid, ang sabi ng Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ayan. Dedication to sabi ni Apostol Pablo. Ipinamamanin ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ihandog ang inyong mga katawan bilang haing buhay. Banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito yung paghahandog ng sarili, mga kapatid, ng pag-aalay ng sarili. Praise God. So, napakahalaga na mayroon tayong tinatawag na dedication. At sa verse 2, mababasa natin sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Praise God. So kapag tayo po ay mayroong nagpasya tayo na i-dedicate natin ang sarili natin, mga kapatid, kung saan ito pong ating dedication, o sa maraming pagkakataon, ito naman nangangailangan din ng separation. Kaya hindi ka maging pwedeng dedicated ng gusto sa Diyos without being separated from the Word. Kaya nga, tinuturuan din tayo dito na be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen. So, itong dedication natin, mga kapatid, it requires a renewed mind. Dapat bago din yung isip natin. Kasi hindi tayo makapag-alay ng buhay sa Diyos kung ang isip natin ay hiwalay doon. Dapat mayroon tayong ganung proseso na dinadaanan, mga kapatid. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So yung ating transformation ng buhay, mga kapatid, ito ay nangyayari kapag mayroon tayong dedication sa Panginoon. No? At ang isipan natin, hindi umaayon sa mundo, hiwalay tayo sa sistema ng sanlibutan. At dahil dyan, dito daw natin makuprove, sabi dito sa Bible, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Doon lang natin pala makuprove. If we don't conform to this world, we transform by the renewing of our mind, we will be able to prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, pwede pala malaman kahit yung perfect will ng Panginoon, hindi niya naman yun itinatago, mga kapatid. Praise God. So, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Maialay natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Amen. At maialay natin sa paglilingkod, maging sa mga katuruan na natutunan natin. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 14, but continue in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Ayan. So, ang sabi dito, mga kapatid, dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaruunan mo ng katunayan. O, bilang mga apostolic believers, marami na tayong mga bagay na pinag-aralan tungkol sa Panginoon, sa katotohanan ng sino ba ang Diyos, ilan ba ang Diyos.
Mga kapatid, ito mga bagay na nakuhanan natin ng katunayan eh. Hindi na ito kailangan pang pagdebatihan eh. Praise God, bilang apostolic believers, we believe in one God and His name is no other than the Lord Jesus Christ. So, manatili tayo doon mga kapatid. Praise God. At sabi nga rito, yamang nalalaman mo kung kanino mo natutunan. Ang isa sa mga dahilan, bakit? Dinadala tayo mga kapatid, although tayo dito sa 4 p.m. ay belong tayo sa iba-ibang mga local churches, pero ang mga nagtuturo dito mga kapatid, we belong to the same organization, the same doctrine mga kapatid, upang ang mga turo ay hindi magdudulot ng kalituhan sa atin, kundi magbibigay sa atin ng inspirasyon upang magpatuloy sa ating pong Panginoon. Yan ang layunin niyan mga kapatid, praise God. Kaya yan ang ating ginagawa, nagpapatuloy tayo mga kapatid. Mananatili tayo, praise God, at yun ang desisyon natin. At naniniwala ako na marami sa atin na talagang nagpasya na anuman ang magiging sitwasyon, magpapatuloy talaga tayo sa Panginoon. Amen. Dedicated tayo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ina-appreciate ko rin yung ating mga aktibong sumusuporta sa 4 p.m. sa pamamagitan ng kanilang mga skills, mga talents, leadership. I appreciate all of you sa mga nasa inner circle. Pagkain kayo ng Panginoon sa mga kapatid natin na di ba? Ang mga pinupost natin. Ang lahat ng yan ay may gantimpala ang Panginoon sa inyo mga kapatid. Hindi ko man kayo maisa-isa, but I really appreciate all of you. Barry Joshua at sa lahat ng mga kasama diyan sa leadership ng 4 p.m. at sa mga nagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Kasi everyday ito mga kapatid sa totoo lang, without dedication, mahirap din ito gawin. No? Lalo pa, considering yung mga nagtuturo sa atin diyan dito, ay may mga kongregasyon din, meron din mga inaalagaan ng mga tupa, may mga obligasyon din sa buhay at sa ministry. Pero binibigyan tayo mayroong dedication ng pamilya. So, sa mga kasama natin yan, mula Monday hanggang Sunday. So, pinapatan ko yan. Voluntary in nature yung paglilingin sa atin dito. So, we really appreciate the service ng bawat isa mga kapatid. At pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Para sa di ba? Nandyan yung handang umawit. Praise God. Alam niyo, kumbaga, titignan mo, hindi masyadong formal, pero we express our love for God. Di ba? Ini-express natin yung ating pagmamahal sa Panginoon. Amen. Hindi naman kailangan maging sophisticated, mga kapatid, lahat ng mga sistema para ma-express sa Lord ang ating ang bagay na kaya natin, na alam natin ginagawa natin by heart sa Panginoon, mga kapatid. Yan po ay highly appreciated sa ating Panginoon. At nais ng Diyos na gawin natin yan for His glory. So, salamat sa Panginoon. At salamat din sa inyo mga kapatid. No? Salamat sa dedication na yan. And number 4 ay discipline. Yan, discipline. Gusto natin magtagumpay, talagang disiplina kailangan mga kapatid. No? Kailangan nga lang, kung minsan itong disiplina, hindi ito masarap pakinggan na parang didisiplinahin mo yung sarili mo, o kaya naman didisiplinahin ka ng ibang tao. So, sa totoo lang dito masarap pero hindi pwede siyang hindi sangkap sa pagkatagumpay. Di ba? Sa lahat ng mga hangarin sa buhay na gusto natin magtagumpay, kailangan po talaga ang disiplina. Yan. Ano mang larangan ang gusto mong marating sa buhay, ano mang paglilingkod o ano mang achievement, mga kapatid, mula halimbawa sa pag-aaral. Kung wala kang disiplina sa pag-aaral, hindi ka makakatapos. Di ba? Ganun din sa pagtatrabaho. Ano mang trabaho ang gawa ka ng kamay mo, pag wala kang disiplina, hindi mo rin siya matatapos. Di ba? So, napakahalaga niyan. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, pinaprioritize niya rin ang disiplina bilang mga mananampalataya tayo. Okay. Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians 9:25. Babasahin ko sa inyo to from 25 hanggang 27. Ganito ang sinasabi. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So yun daw mga nagsisikap, nag-strive for the mastery. Ibig sabihin, ano mang gustong i-master, mga kapatid. Temperate in all things, mapagpigil sa lahat ng mga bagay.
Disiplina yon mga kapatid. No? Praise God. At ang sabi rito, they do it to obtain a corruptible crown. Katulad halimbawa ng mga kababayan natin, di ba, nag-uwi ng mga medalya, di ba? So, pinararangalan yun ng bansa natin, pero alam natin, hindi yun madali. Di ba? Bago yung kanilang pagsali sa mga laro, mga kapatid, talagang mayroon silang disiplina, mayroon silang pagsasanay na ginawa. At ito ay pinagsisikapan nila to obtain a corruptible crown. Ayan, mga corruptible lahat yun, mga medal na yan, mga crown na yan. Although dito sa lupa, mga kapatid, ay big deal yan, mga kapatid, ano, pagdating sa karangalan ng bansa, for example. Pero compared sa pinagsisikapan ng mga Kristiyano, tayo daw, ang pinagsisikapan natin ay incorruptible, hindi masisira. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayo masyadong ma-impress sa mga bagay na corruptible. Huwag natin payagan na hindi na natin makita yung value ng ginagawa natin bilang Kristiyano dahil tumitingin tayo doon sa applause ng mundo, mga kapatid, sa mga corruptible things or corruptible crown. So, ang sabi dito, but we are incorruptible. So, tayo nakapokus tayo doon sa incorruptible crown. Yan din pala ito ng ating Panginoon. Ang sabi ng verse 26, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I not as one that beateth the air. So siya raw ay tumatakbo, mga kapatid, hindi sa tumatakbo ng walang katiyakan at walang direksyon. At ang sabi niya, so fight I, ako'y nakikipaglaban, not as one that beateth the air. Hindi ako yung sumusuntok sa hangin. Praise God. Mga kapatid, ang ating pong paglilingkod sa Diyos ay hindi suntok sa hangin. Sabi pa nung iba, suntok sa buwan. Ano? Hindi ganun. Hindi ito tsambahan na para bang diling ako at makatamaan ko kung ano yung makasakali. Hindi po, mga kapatid. Kung gusto natin ng buhay na mayroong assurance, sa Panginoon natin masusumpungan yun. Kaya yung ating mga paglilingkod sa Diyos, hindi po talaga yan sayang. Binigyan tayo ng assurance dyan, mga kapatid, ni Apostle Paul, that our labor will not be in vain. Hindi masasayang, mga kapatid. Kaya mayroong mga paghahanda, mayroong mga pagdidisiplina. At pansinin niyo yung sinabi niya dito sa sa next verse, verse 27, 1 Corinthians 9:27. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Ayan, mga kapatid, sinabi niya dito na sinusupil niya ang kanyang sariling katawan, mga kapatid. No? Bakit niya ito sinusupil? Dinidisiplina niya. Sarili niya, mga kapatid, sarili niyang katawan. Sinusupil niya, hinahampas niya sarili niyang katawan, mga kapatid. Sapagkat ang sabi niya, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Kita niyo ito, mga kapatid, na mensahe ni Apostol Pablo na hindi po garantiya na nakapangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay talagang nandudugo na siya, narating na niya. Kaya nga si Paul, ang sabi niya, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So yan ang ginagawa niya. Dinidisiplina niya sarili niya, mga kapatid. At sa ating paglilingkod sa Diyos, dapat ganun din. Kung si Pablo, hinaampas niya ang sarili niya, mga kapatid, spiritually speaking, ang paglilingkod natin sa Diyos para magtagumpay tayo, kailangan ng self-denial. Hindi lahat ng gusto natin gagawin natin. Ganun po yun. No? Kung minsan kasi ang tao, mga kahit mananampalataya, nadadala ng sariling gusto, sariling kalooban. At kung minsan nakakalungkot dahil hindi na sumasangguni sa Diyos. Bakit? Dala na siya ng kanyang sariling kagustuhan. Alam niyo, mga kapatid, ang kalaban ng kalooban ng Diyos, hindi naman kalooban ni Satanas wala nang magagawa si Satanas, mga kapatid, kasi kahit si Satanas ay hindi niya naman mapipilit ang tao pag hindi sa kanya pumayag So meron tayong will, meron tayong kalooban na tayo dapat talaga ang nagkukusa sa ating ding mga sarili. Di ba gusto natin magkamit ng buhay na walang hanggan? Kaya nga, ang papunta sa langit, maluwang ba o makipot? Sabi ng Bible, makipot. Bakit makipot? May disiplina. Sa atin, halimbawa, sa ating pamumuhay na may kabanalan, mga apostolic believers. Di ba, minsan napipintasan tayo ng mga
mga unbeliever, di ba? Bakit sa inyo ang daming bawal? Bakit sa amin maluwag? Mga kapatid, matakot tayo pag maluwag ng mga mga katuruan natin na yung dating hindi pwede ay biglang pwede na. Aba, nakakatakot yun mga kapatid. No? Kaya nga sa ating mga tuturo ng salita ng Panginoon, tinatayuan natin kung ano talaga yung tama. Kasi mga kapatid, dito sa paglilingkod natin sa Panginoon, gusto natin makapasok sa langit. Dapat dito pa lang sa lupa, nagpa-practice na tayo ng discipline. No? Gusto natin pumunta sa langit, pero mga kapatid, pagdating sa lupa, tayo naman ang dapat dito pa lang sa lupa, si Lord na ang Lord natin. Siya na ang Panginoon natin. At ang pagsunod sa Diyos na kailangan ng disiplina, mga kapatid, hindi po yung kung kailan mo gusto sundin si Lord, kung namimili ka lang kung ano ang gusto ng Panginoon. Nawa, yung aking sinasabi ay ikatuwa nyo rin, mga kapatid. Minsan ang katotohanan kasi masakit no? Mga mananampalataya, minsan masakit yung katotohanan, no? Pero ito ay nagpapagaling. Yan. Kahit masakit, basta magpagaling. Yan. Disiplina. Purihin ang Panginoon. So may tayong mga disiplinang ginagawa. Ang ating organization, nagdidisiplina. Kahit mga ngaral, dinidisiplina ng ating organization. No? Ang mga churches, mayroon ding disiplinang ginagawa. Kaya, kapatid, halimbawa, na-disiplina ka ng pastor mo. O kaya napagsabihan ka, huwag sumama loob mo. No? Huwag sumama loob mo kahit pa nakatulong ka sa church. Ako minsan, mga kapatid, kung minsan kasi nakakatakot itong mga nakakatulong sa church pag hindi na nakikinig sa payo. Bato-bato sa langit mo, kasi minsan ang iba nakatulong sa simbahan, dapat pakinggan sila ni pastor. Kung kayo nang pinakikinggan ni pastor, si pastor na susunod, o di ba? Paalaala lang po mga kapatid, kung kayo ginagamit mo sa inyong simbahan, manatili kayo sa inyong kalagayan. Praise God, bilang naglilingkod sa Panginoon, submit yourself. Diba? Kung may disiplina na inaatang, mga kapatid, nakita ko po yan yung mga tumanggap na, halimbawa, mga workers, yung mga magaan ang loob na tumatanggap ng disiplina, sila yung mga ginamit ng Panginoon ngayon sa iba't ibang mga lugar. Bakit? Sapagkat tumanggap sila ng disiplina. Yan. So, kalooban ng Diyos yan na meron tayong disiplina. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo, sinusupil ko ang aking sarili. Sabi niya, inahampas ko ang aking katawan at sinusupil ko. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Kaya kami po mga ngaral, hindi lang kami nangangaral sa iba, tinitingnan namin yung aming mga sarili. Ano ba yung lakad namin? Kung mayroong mga dapat na baguhin, ituwid, mga kapatid, ay itinutuwid. Sapagkat nandito tayo sa mundo, mga kapatid, na sky is the limit, mga kapatid, for improvement. Pwede pa tayong nag-i-improve. Dahil ang learning naman is a lifetime process. Marami pa tayong pwedeng matutunan. Kaya, yung tumatanggap ng disiplina po, yung nagpapakumbaba, huwag namang mangyari na kapag tayo ay napatawan ng disiplina, tayo ay magre-rebelde. Hindi po yung kalooban ni Lord, mga kapatid. Paalala lang po, at mahal po natin ang isa't isa, at makinig tayo doon sa mga leader na itinalaga ng Diyos sa atin. Diba? Sa church, tayo dito, fellowship ito, mga kapatid, fellowship, diba? Meron tayong mga nagtuturo, iba-ibang mga nagtuturo, for the sake of, rin natin, spiritual na paglago. Pero pagdating doon sa, mayroong kang home church, mayroong nag-aalaga talaga ng kaluluwa mo. Amen. O nag-aalaga sa family mo, praise God. Let us all respect, mga kapatid, the leadership na nilalagay ng Panginoon sa church. Praise God. I hope okay lang itong inyong naririnig. Kung dinidisiplina, praise God, magpa-sakop. Ayan, praise God. Darating ang araw, mga kapatid, ma-appreciate natin yun sa biyaya ng Panginoon. Praise God. So, yun lang po. Paalala tungkol dito sa disiplina. Amen. Aram kong mahal tayo ni Lord lahat, mga kapatid, at mahal natin ang ating mga kaluluwa. Ang lagi kong pakiusap sa inyo, mga kapatid. Praise God, mahalin niyo ang inyong mga leaders, mga pastor niyo, hindi ko man sila kilala, mga kapatid. Amen. Mga pastor niyo na lumuluhod para sa inyo, maaaring tulog na kayo, pero yung pastor niyo, di ba, nag-aayuno, nananalangin para sa inyo. Praise God. Patuloy na irespeto, mahalin. Praise God, suportahan. Yan, praise God. Kung may disiplina, huwag matisod sa disiplina, mga kapatid. Mas nakakatakot pag hindi tayo nakaranas ng disiplina. Amen. Praise God. At yung mga ginamit ng Panginoon sila yun, mga kapatid.
mga tumanggap ng pagtutuwid, pagdidisiplina. Okay, lastly, mga kapatid, panglima na D. Ayan, ito yung ating determination. Ayan, praise God. Determination. Praise God. Sa panahon na to, mga kapatid, sa totoo lang, sukatan din ng determinasyon, no? Paglilingkod natin sa Panginoon. Mayroong sinabi ang Bible sa Matthew 24:13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Mayroon bang tiisin? Opo, sa Bible. Ano? Mayroong tiisin. Actually, yung ating mga pagsubok ay, ang purpose niya mga kapatid is to develop our patience. Kaya, pinahintulot ng Panginoon na tayo minsan subukin para ma-develop yung patience natin. No? Kaya, kalooban ni Lord na umaba yung pasensya natin mga kapatid. No? Hindi ko man kayo kilala lahat mga kapatid, pero kilala kayo ni Lord. So, ang tanong ko sa inyo, gaano ba kahaba ang determinasyon niyo? Gaano kahaba pasensya niyo? Diba? Ibig sabihin, hanggang kailan? Alam niyo, naalala ko si Pedro. Sabi ng Panginoon, siya yuhulihin, papatayin. Alam niyo, sabi ni Pedro, Panginoon, hindi pwede yun. Mamamatay muna ako. Kumbaga, Lord, over my dead body. Diba? Sabi naman ng Panginoon, iiwanan niyo ako. Hindi, Panginoon. Mamamatay akong kasama mo. Pero alam niyo ba ang nangyari kay Simon Peter? Ang sabi ng Bible, he was following afar off. Sabot-sabot siya ng malayuan. Hindi na siya determinado sumunod. Kaya siya nalayo. Kasi alam niyo, kung determinado siyang sumunod, dapat hindi siya sumusunod ng malayo. Kaya siya nalayo kasi yung determinasyon niya humina na. Pag humina ng determinasyon niya, humina na rin yung mga hakbang niya sa pagsunod. Kaya, pag humihina ang hakbang mo sa pagsunod, palayo ka ng palayo. At sabi ng Bible, he was following afar off. Siya ay sumusunod ng malayo. And what happened? Nung siya ay sumusunod ng malayo, mga kapatid, nung siya ay sinabihan, kasama mo si Jesus ano sabi niya? Hindi! Madali niya nang ipagkanulo. Bakit? Malayo na mga kapatid. Kaya, i-check din natin kung gaano kalapit yung ating pagsunod. Diba? Maganda yung sumusunod tayo ng malapitan, hindi malayuan. Ang magtiis hanggang wakas siyang maliligtas. Sabi ng Philippians 1:21, tingnan yung determinasyon ni Apostle Paul. For to me to live is Christ, and to die is gain. Tingnan nyo itong determinasyon na ito. Ang kanyang sinasabi dito, sinakop na yung buhay at kamatayan. Sabi niya, sa akin ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin nun, ako'y nabubuhay, may lakas. Maglilingkod ako sa Panginoon. Kay Kristo ako. Yan ang mabuhay. At ang sabi niya, kung mamatay, pakinabang. Ang lakas ng determinasyon niya. Mga kapatid, sino ang pwedeng magpalayo sa kanya sa Panginoon? Di ba? Ang mabuhay ay kay Kristo, mamatay ay pakinabang. Mga kapatid, tao lang na determinado ang magsasabi niya na ang mabuhay si Kristo. Ibig sabihin, Lord, maglilingkod ako sa iyo for life. Kung buhay ko, ipaglilingkod ko sa iyo. Tapos, yung katanungan na paano pag namatay ka, ang sagot niya, praise the Lord. Hindi ka naman pagkasabi, pero yung pakinabang, mga kapatid, di ba? Pakinabang, kung mamatay, pakinabang, mga kapatid. Hindi niya sinabing pag namatay, wala na. Sa mga unbeliever, pag namatay, kalugihan. Pero sa mananampalataya na naglingkod sa Diyos, our labor will not be in vain. Kalooban ni Lord na tayo magtiwala sa Kanya, mabuhay tayo mga kapatid na mayroong determinasyon. Hanggang saan yung sinasabi natin maglilingkod tayo sa Diyos? Diba? Kung dumating na ang mga pagsubok sa buhay natin, masasabi pa rin ba natin, Lord, I love you? Kung dumating ang mga pag-uusig, dumating ang mga mahihirap na sitwasyon. Dahil hindi tayo exempted mga kapatid sa mga trials, mahalaga determinasyon natin. Amen. Determinasyon. Paglilingkod sa Panginoon. Halimbawa, naglilingkod ka sa Panginoon, sakta ng kalooban mo. Kung minsan ang nakasakit pa sa'yo, mananampalataya din. O, nasaan determinasyon mo dyan? Diba? Mga kapatid, hindi ko naman sinasabing nangyayari sa inyo yan, pero just in case lang. No? Just in case, ano ang gagawin mo? Paalala ko lang sa lahat, mga kapatid. Tayo po ay hindi pa perfecto sa mundo, mga kapatiran, hindi rin perfecto. Wala rin perfectong simbahan, mga kapatid. Kaya, dapat determinado tayo. No?
praise God, dapat determinado tayo na gumagawa tayo para kay Lord. Di ba? Kung ang tao man ay nakakita ka ng pagkukulang, nais ko lang mga kapatid, i-share sa inyo tungkol sa mga alagad. Di ba? Ang mga alagad, they were not perfect. Di ba? Kita nyo, alagad, may doubtful, di ba? Mayroong mainitin ng ulo. Diba? Alagad yun, hindi ko mga kapatid binibigyan ng license ng ulo natin, ha? Baka naman sabihin nyo, si Pastor Rosari, sinabi yung mga alagad niya, uminit ang ulo. Nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, nangyari, hindi pa sila puspos ng Holy Ghost, ha? Praise God. Si Simon, nanaga pa ng tahinga, di ba? Wala pang Holy Ghost time na yun, mga kapatid. Laglag yung tahinga ni Malchus, di ba? Gusto niya ipaglaban sa sarili niya kaparaanan. Ang Kristyanismo, mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin pwedeng daanin sa makataong tapang, di ba? Daanin natin to sa tunay na tapang. At ang tunay na tapang, mga kapatid, praise God, malalim. Ang tunay na tapang, hindi ka nagpapadaig sa masama, kundi dinadaig mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Determinasyon yan, mga kapatid. Anong gagawin natin? Kung determinado ka, yung umaaway sa'yo dahil mo sa Panginoon, ipanalangin mo. Di ba? Praise God. Gawan mo ng mabuti. Pagdating araw, makakilala sa Panginoon yan, ikaw ginamit ni Lord. Di ba? Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi kailangan determinado ka. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Nais ko lang i-share nung araw, mga kapatid, nasa pioneering work ako. Masaya kami doon sa maliit na church. Pero yung kalapit ng church, mga kapatid, bigla na lang bumabato doon sa amin. Bumabato. Nangyari, tinamaan yung misis ko ng bato, tinamaan ng misis ko ng bato, masakit, masakit, umiyak siya. Tapos masakit din sa akin, tinamaan siya ng bato. Ngayon, magdidesisyon kami, anong gagawin namin? Gagantihan ba namin? O anong gagawin? Awa-awa ako sa asawa ko, Pero anong ginawa nag-usap kami. Dahil nakita namin yung nagbato, mga kapatid, yung bumato, babae siya, doon sa kapitbahay. Nag-usap kayo mag-asawa. Nagkasundo kami, nagluto kami ng pansit. Yan. Nung nagluto kami, pinuntahan ng misis ko, mga kapatid, may dala-dala siyang pansit. Binigay niya doon. Alam mo, umiyak yung babae. Ang sabi niya, kaya naman ako, sa totoo lang, kaya ako nang babato sa inyo, kasi ingit na ingit ako sa inyo. Ang saya-saya niyo. Ako, puro problema buhay ko. Ayun, dinasira ng Word of God na isama sa church. That is overcoming evil with good. Determination. Kung minsan, yung pagpatol natin sa mga tao, mga kapatid, minsan, hindi natin mapapansin. Dadalhin tayo noon sa sisirain tayo. Pero mahalin natin yung mga tao. Hindi dahil sa karapat dapat silang mahalin. Dalhin natin sila sa Panginoon. At ang Panginoon mabibigyan ng kapurihan, mabibigyan ng karangalan, mga kapatid, sa pamagitan ng ating determinasyon. Lord, I will serve you no matter what. Hindi ba? Ganun yun, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Determinasyon. Nung kami po ay nag-umpisa ng gawain sa Blooming Tree, mga kapatid, isipin nyo, nasa pusod kami ng Maynila. Pero ang umpisa ko ng gawain namin, nagtutulda kami malapit sa release ng train dahil wala kaming simbahan, hindi namin alam kung saan kami mag-start. Bahay-bahay, tapos nung dumadami ang tao, wala kaming church, wala kaming lugar. Kami po ay nagtulda, mga kapatid. Pinagtatawanan kami. Pero alam nyo, habang kami pinagtatawanan, ang Diyos gumagawa ng mga himala, mga kapatid, mga karamdaman, pinagagaling ng Diyos, mga kapatid, at marami pang ibang ginawa ng Panginoon. Lumpo, lumalakad, yung bulag nakakita. Mga kapatid, sa Diyos ang papuri sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Kahit na pinagtatawanan kami, tuloy-tuloy lang kami. Tapos, sinasabi nila, mga kapatid, yan ba ang simbahan? Isipin niyo, mga kapatid, wala talagang wala tayong pagmamalaki. Biyaya at habag lang talaga ng Diyos. Nung dumami na yung tao na sumusunod, mga kapatid, ayun, noon na nag-umpisa na may mga tao na ginamit ng Diyos, napunta tayo doon sa mga building. Biyaya lang talaga ng Panginoon. Pero what I'm trying to point out is, kapag nahihirapan ka, test of determination, kapatid, isipin natin na kasama natin ang Panginoon. If you are doing it for God, do it with all of your heart. And believe that
that something good is going to happen. May magandang mangyayari. And that time, mga kapatid, purihin ang Diyos. Noong ang Panginoon magligtas na ng maraming souls, maraming kaluluwa, mga kapatid. To God be the glory. Praise God. Mas lalong na parangalan ang kanyang dakila at banal na pangalan. Test of determination. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon at walang bagay, mga kapatid, na makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang sabi ng Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Sabi ng 37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Wala po makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Mga mahihirap na sitwasyon. Mga kapatid, kung tayo naging determinado, dumaan tayo ng mga sitwasyong mahihirap, mga kapatid. Mga masasakit na sitwasyon, pero nagpatuloy pa rin tayo sa kung anong tama at anong mabuti. Sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid, ayon sa salita ng Panginoon, God will not leave us nor forsake us, He will be with us. Sasamahan tayo ng Panginoon. And in the end, makikita natin, mga kapatid, na ang Panginoon ang kanyang kamay ay hindi po talaga maiksi. Kumikilos siya, mga kapatid, in favor sa mga taong determinado para sa kanyang kapurihan. Praise God. Kaya, sa ganung mga bagay, ang papuri, binabalik natin lahat sa Panginoon. Sapagkat siya lang ang dapat purihin. Sa ating mga sarili, mga kapatid, kapos lang ating mga kakayanan. Ang inyong lingkod, walang sapat na kakayanan, mga kapatid, para magawa ang mga bagay na ginagawa, praise God, sa gawain po. Hindi dahil sa biyaya lang ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Not in our own ability, not in our own understanding. Let us always trust in the Lord because God knows what's best for us. Alam ng Panginoon kung ano talagang the best para sa atin. So pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid. At ngayon, ano man sitwasyon natin, mga kapatid, praise God, huwag natin kalimutan, hallelujah, na mayroon po 5 na din na kailangan pong dalhin natin, taglayin natin. Desire, decision, dedication, discipline, and determination. Nasa atin yan at kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang tagumpay natin ay tiyak, mga kapatid. Purihin ang ating Diyos sa buhay at anuman ang marating natin sa pagtatagumpay sa buhay na tayo ay pinararanas sa Panginoon sa buhay natin, huwag natin kalilimutan na lagi natin itataas ang ating Panginoon at huwag natin kalilimutan without Him, we are nothing and we can do nothing. Praise God. Kaya ang victory natin, mga kapatid, ang pagtatagumpay natin, actually, wala pa tayo sa final victory. Nandito pa tayo, mga kapatid. Nasa process pa rin tayo. Kaya mag-iingat tayo. Amen. At magpatuloy tayo sa Panginoon. Dahil darating ang araw, I believe na yung final natin, mga kapatid, na destiny. Amen. Pag narinig na natin sa Panginoon, thou good and faithful servant. Amen. Mga kapatid, i-reward na Lord ang lahat ng mga pagsisigap natin. Amen. Lahat ng naranasan mong sacrifice sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Nagpatuloy ka no matter what, regardless of mga trials na pinagdaanan mo, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Kapatid, hallelujah, nalulugod ang Panginoon sa ganyan. Kaya sa mga kasama natin ngayong hapon, ano man po ang mga pinagdaanan yung mga pagsubok, huwag nawang maging dahilan para lumayo kayo sa Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti, siya ay tapat. Wala po tayong makikitang sapat at tamang dahilan para layuan natin ang ating Panginoon. Amen. God wants us to be victorious. He wants to bless us. Praise the Lord, i-bless ang ating pong mga buhay. At alam niyo, pag na-bless the Lord yung buhay natin, madadamay na rin pati mga mahal natin sa buhay. Mga Amen. Ang kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, pag nag-spread sa buhay natin yan, mga sasabihin ko sa inyo, praise God, yung mga mahal natin sa buhay natin, takuputihan ng Diyos sa bagay na yan, mga kapatid. No? Purihin ang Panginoon na madadamay pati ang mga mahal natin sa buhay. Kaya pag nagpapakatapat ka sa Diyos, kapatid, hallelujah, hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Panginoon, pati yung mga mahal mo sa buhay, madadamay yan. Praise God. Purihin ang Diyos. Sa isa pa lang lagi, simple natin sa mga prayers. So, salamat sa Panginoon. Thank you for opportunity, mga kapatid, na makapag-share sa inyo ng salita ng ating po Panginoon. We are more than conquerors. We are victorious because greater is He that is in us than He that is in the world. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, have a victorious life in the presence of God. Hallelujah. Magulay tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Purihin ang